Hello mga Momonster! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-uusapan po natin, syempre, itong tungkol pa rin sa tour ni Ka-Business. Kaya lang, pag-uusapan din natin ngayon, tungkol sa bunsong anak ni Ka-Business, si Marilee, also known as Famous Budang, na talaga nga namang nagiging kapansin-pansin sa mga viewers ng Ka-Business family or Ka-Business official. So, bago po ang lahat, syempre, katulad ng dati, naanyayahan po namin kayo na patuloy pong manood sa Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, ang mga kagwang po, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papay Official, Kagwang Buknoy Official, at ang aking mga kasamahang reactors sa Ka-Business. Ayan, marami pong salamat! So, tulad nga po ng nabanggit ko kanina, itong tour ni Ka-Business talagang pangmalakasan. Tour with a mission. Na hindi ito basta banding lang. Ang daming ganap, nakapamasyal po tayo, no? Sa tulong ng kanilang pagbablog ay napuntahan natin kahit paano, kahit sa panonood lamang, ang ilan sa mga napakagagandang tourist spot, no? Luzon, Visayas, Mindanao na ang nangyari sa trip nila. And bukod sa nakikita natin o nai-inform tayo sa mga magagandang lugar, dyan sa mga lugar na napupuntahan nila, nagkaroon pa rin ng pagkakataon na mag-reunion ng ilan sa mga kapamilya ng mga kagwang na matagal na nilang hindi nakikita. At syempre, hindi mawawala ang misyon, pag-aayuda, no, mga pabigas dyan sa mga iba't ibang lugar na kanilang napupuntahan. At isa pa, may bonus pa tayo. Nagkaroon pa tayo ng kilig serye sa love team ng Darden. Speaking of love, kalig serye, no, ng Ka-Business, yung Darden, doon sa huling serye nila, yung huling ginawa ng Darden, merong merong supporting role doon, ang bunsong anak ni Ka-Business na si Marilee, also known as Famous Budang. And grabe, tinagtad po ng mga positive comments doon sa role na ginampanan ni Budang dyan. Actually, yung role niya, hindi naman yan talaga yung parang komento, no, tungkol dyan ang komento ng mga ka-business, no, viewers and subscribers. Kung hindi, yung attitude nung bata. Kahit ako napansin ko na sabi ko nga sa inyo, matagal na akong supporter ng ka-business. Napansin ko talaga siya na wala siyang kaarte-arte sa katawan. Nagkakaisa kami, no? Parang nag-usap-usap kami ng i-comment, kay Budang, kay Marilee. Walang kaarte-arte sa katawan, napaka-simple, napaka-natural. Tingnan ninyo po, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago yan kung paano siya makisalamuha sa mga beneficiaries ng kanyang mga magulang, ng kanyang kapatid. Kahit yung mga tumutuloy sa kanilang bahay, sabay-sabay sila sa pagkain, 'di ba? Kita mo 'yun minsan pinauunan niya pa yung mga yung mga beneficiary, yung tinutulungan O pwede naman bilang anak ni Ka-Business, 'di ba? Lalo't bunsong anak siya, pwede na siya magpatiuna, pero hindi, no? Nakikita mo talaga yung breeding sa bata, kagandahan ng loob, at saka yung kabutihan ng puso. Napaka-simple, napaka-natural. Diyan nga po, no, balikan natin yung naging role niya sa series na nga bang matatawag, nakakadalawang parang shoot pa lang, under then. May supporting role po siya doon. Kitang-kita mo, ang galing niyang sumalo ng mga dialogue, napaka-natural ng pag-arte niya. Pati way ng pagsasalita niya, walang arte, hindi siya pabebe, hindi siya maldita, 'di ba? Tingnan niyo po 'yon nung doon sa vlog ni Bay Papaya official. Nung si Junjun kasama si Denden at kasama dyan si Famous Budang, pupunta sila sa Enchanted River. Sama-sama sila, napaka-cowboy niya. Hindi naiilang yung 3Ms, no, yung mga family ng 3Ms sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya yung tipong pakikibagayan mo. Kasi 'di ba, bilang isang bunsong anak, 'di ba, nag-iisang babae, mala prinsesa ang turing diyan, syempre ng Ka-Business at ng kanyang dalawang kuya, pero hindi ka maiilang na
sa tingin ko 'no, sa napapanood ko, hindi naiilang ang mga 3Ms at ang mga beneficiary family ng 3Ms sa pakikisama kay Budang. Ibig sabihin, ano siya, very approachable, 'no? So, manang-mana talaga sa pinagmanahan si Famous Budang. Siyempre, kumbaga yan yung kinamulatan niya na mga kaugalian sa kanyang mga mahal na magulang at siyempre dun sa hindi rin natin matatawaran ang pag-guide sa kanya ng kanyang dalawang kuya na si Papa Din Stevie at saka si Boss Dave. So, ang ganda, ang ganda. Marami nga nagre-request na sana sa mga vlog ni Ka-Business, palaging nandiyan si Famous Budang, lalo't bakasyon naman ngayon. By the way, kung hindi ako nagkakamali, itong darating na pasukan, 4th year na si Budang. Psychology ang alam kong course niya, di ba? So, nasubaybayan ko yung si Budang. Nung nag-debut siya, napanood ko, napaka-simple. Simple yung celebration ng debut niya, pero punong-puno ng emosyon, punong-puno ng pagmamahal. Daman-dama mo ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng kanyang pamilya. At kitang-kita mo rin ang malabis na kasiyahan at pag-appreciate ni Budang doon sa ginagawa ng kanyang family. Hanggang si ito, no, nung kanyang birthday, walang pagbabago tong batang ito. Kahit na naging sikat na yung kanyang mga magulang, ng kanyang kapatid bilang vlogger, kumbaga maraming followers na rin, walang pagbabago kay Budang, nananatiling mabait na bata. So, yan, mapapasa niyo po yung mga komento dyan, no? May mga in-screenshot po ako, no? Di ba? Puro po mga positive talaga. Ayan, basahin natin yung mga komento dyan, no? Ang gaganda talaga. Pare-pareho sinasabi nila, napakabait na bata. Simpleng-simple, walang arte sa katawan. Alam mo, ayoko na magsalita. Meron pa akong parang mas maaarte pa nga yung mga ibang beneficiary ni Ka-Business, kumpara kay Budang, no? So, ayun lang po, no? Sana nga wag magbabago si Famous Budang. Pero sa tingin ko naman hindi na magbabago yan kasi ano na siya, ilang taon na siya. Kung magbabago yan, dapat noon pa, di ba? Tsaka isa pa nga pala, bago po tayo magtapos, ano, isa pa po sa nagustuhan ko rito sa batang ito, pag hinihingan siya ng mga ng mensahe, di ba, pag nagbe-birthday yung mga kagwangs, ang gaganda ng mga mensahe niya. Talagang, kumbaga, kung ikaw ay kagwang at napanood mo, napakinggan mo yung mensahe ni Marilee o ni Budang, talagang matatouch ka at makukonsensya ka kung iwanan mo pa ang Ka-Business, no? And ang isa sa mga hindi ko malilimutan yung kanyang message. Kung di ako nagkakamali, nung ikinasaw si Intoy at saka si Bay Papaya, no? Sa kanilang mga misis. Nagpasalamat siya ng todo-todo sa mga kagwang siya. Humingi siya ng, sabi niya, sana wag magbabago hanggang dulo. And nagpapasalamat siya, na-appreciate niya yung ginagawang tulong, pagpapakahirap ng kagwang sa kanilang pamilya. Na to think na, syempre, talagang between kagwang and Ka-Business, alam natin na mas malaki yung tulong na nagagawa ng family niya kaysa sa kagwang. Pero hindi ka makakarinig ng ganun kay Marilee, di ba? Sa halip, ano yung mensahe niya? Pinasasalamatan niya ang kagwang at talagang binibigyan niya ng pagpapahalaga yung ginagawang tulong ng mga kagwang sa kanilang family. So, isang sign ng kababaang loob yan. So, lahat nga ng signs nakikita natin ng kabutihan. So, hanggang dito na lang po tayo mga Ka-Business. Mag-iingat po tayong lahat and God bless. Lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay